Isang magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayong makapagbulay-bulay sa salita ng Diyos sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Lucas, Kabanata 14, talatang 11. Ito po ang sinasabi, sapagkat ang bawat nagmamataas ay mabababa, at ang nagpakababa ay matataas. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kaniyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Maraming salamat po, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin ngayong umaga upang kami ay magpatuloy sa aming mga gawain sa buhay. Amin ding inilalapit sa iyo, mapagmahal at mahabaging Diyos. Kami po ay lumalapit na may pusong puno ng pag-asa at pagtitiwala. Ikaw ang dakilang manggagamot, ang pinagmulan ng kalakasan at kagalingan. Inialay namin sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan, mga igsuon, at mga mahal sa buhay na sa kasalukuyang dumaranas ng karamdaman, pisikal man, emosyonal man, o espiritual. Dalangin namin ang iyong mga anak na nasa banig ng karamdaman. Hinihiling namin, O Diyos, na ipagkaloob mo sa kanila ang iyong mapagpalang kamay na nagpapagaling. Hipuin mo sila ng iyong kapangyarihan at palitan ng kanilang sakit ng kapanatagan, takot ng pag-asa at panghihina ng bagong lakas. Panginoong Diyos, bigyan mo rin ng karunungan at malasakit ang mga doktor, mga nurse, at lahat ng naglilingkod sa larangan ng pagpapagaling. Naway maging kasangkapan sila ng iyong awa at biyaya. Turuan mo kaming lahat na magtiwala sa iyong kalooban, na sa kabila ng sakit may pag-asa. Sa gitna ng paghihirap, may layunin, at sa bawat luha, may tagumpay na hatid ng iyong pag-ibig. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon, na may buong pananampalataya, na walang imposible sa iyo. Pagalingin mo, Panginoon, ang mga may karamdaman ayon sa iyong dakilang kabutihan at kalooban. Mapagmahal naming Diyos, amin ding inilalapit sa iyo ngayon. Dala ang aming mga pasanin at kabigatan sa buhay. Ikaw ang aming sandigan sa oras ng panghihina, at tanging sa iyo namin natagpuan ang tunay na kapahingahan. Panginoong Hesus, tinataas namin sa iyo ang lahat ng taong dumaranas
ng matinding hirap, mga taong nasa laylayan, ang mga nawalan ng trabaho, ang mga may suliranin sa pamilya, ang mga pinanghihinaan ng loob, at ang mga nawawalan ng pag-asa. Naway padama mo sa kanila ang iyong presensya at pag-ibig na nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng bagyo ng buhay. Bigyan mo sila, O Diyos, ng lakas upang magpatuloy ng karunungan, upang makagawa ng tamang desisyon at ng tapang upang harapin ang bawat pagsubok. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo, O Diyos, kahit hindi namin naunawaan ang lahat ng nangyayari. Panginoon, palalahanan mo kami na sa bawat hirap, ikaw ay laging kasama. Hindi mo kami iniiwan ni pinabayaan man. Sa iyo namin isinusuko ang lahat ng aming alalahanin, sapagkat alam naming ikaw ang nagbibigay ng pag-asa at bagong simula. Salamat po Diyos sa iyong katapatan at walang hanggang pagmamahal. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang mga pagkakataong makapag-aral, no? Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng mga estudyante, ang aming mga puso at isipan. Naway bigyan mo kami ng talino, sipag at disiplina upang maunawaan at makamit ng tama ang aming mga natutunan. Panginoong Hesus, tulungan mo kaming maging mabubuting halimbawa sa aming kapwa, maging masunurin sa aming mga guro at magkakaroon ng malasakit sa aming mga kaklase. Sa oras ng pagod at panghihina, palakasin mo kami. Sa oras ng pagkalito, liwanagan mo ang aming mga isipan. Gamitin mo po kami bilang instrumento ng kabutihan at pag-asa sa aming paaralan at sa aming komunidad. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Sa ating mundo ngayon, mga igsoon, maraming tao ang nagnanais na makilala, maging tanyag, at umangat sa buhay. Karaniwan nating naririnig ang mga katagang, kailangan mong ipakita na magaling ka. No? O huwag kang magpahuli sa iba. Ngunit, sa gitna ng pag-iisip, tinuturo ni Jesus ang isang kakaibang aral na ang tunay na kadakilaan ay matatagpuan sa pagpakumbaba. Ang talatang ito sa Lucas, Kabanata 14, talatang 11, ay bahagi ng kwento kung saan tinuruan ni Jesus ang mga taong dumalo sa isang piging na huwag hanapin ang pinakamataas na upuan. Sa halip, piliin ang mababang upuan, sapagkat ang Diyos mismo ang siyang magtataas sa mga nagpapakababa. Ang aral na ito ay nagpapanahon, lalo na sa panahon kung saan maraming tao ang hinahanap ang dangal at papuri sa kapwa. Sinabi ni Jesus
ang nagpapakataas ay ibababa. Ito ay isang babala, mga igsoon, na sa mga puspos na nagpagmamataas at kayabangan. No? Mga igsoon ko, kapag ang tao ay masyadong nagtitiwala sa sarili at nakakalimot na sa Diyos, tiyak na darating ang panahon na siya ay ibababa. Ang pagmamataas ay nagbubunga ng pagbagsak. Subalit, sinabi rin ni Jesus, ang nagpapakababa ay itataas. Ito naman ay pangako sa mga taong may pusong mapagpakumbaba at masunurin sa kalooban ng Diyos. No? So, ang pagpakumbaba, mga igsoon, ay hindi kahinaan, kundi lakas na nagmumula sa Panginoong Hesus. Ang mapagpakumbabang tao ay marunong tumanggap ng pagkakamali, marunong magpatawad, at handang maglingkod sa iba. Si Jesus mismo, mga igsoon, no? Si Jesus mismo ang pinakamagandang halimbawa ng pagpapakumbaba. Bagamat siya ang anak ng Diyos, siya ay nagpakababa. Ipinanganak sa sabsaban, namuhay bilang lingkod, at namatay sa krus para sa ating kaligtasan. Dahil dito, siya ay itinaas ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Ang talatang ito ay isang malalim na paalala mula kay Jesus tungkol sa tunay na diwa ng kababaang loob. Sa mundong puno ng kompetisyon, pagpapasikat, at pagnanais na mauna sa iba, tinuruan tayo ng Panginoon na ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa taas ng ating posisyon, kundi sa kababaan loob ng ating mga puso. Nang sabihin ni Jesus, ang nagpapakataas ay ibababa, tinutukoy niya ang mga taong puno ng pagmamataas, mga taong iniisip na sila ay mas magaling, mas marunong o mas karapat-dapat kaysa iba. Ang ganitong uri ng ugali, mga kaigsoon, ay nagiging daan tungo sa pagbagsak, sapagkat ang Diyos ay laban sa mapagmataas, ngunit nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ayon sa Santiago 4:6. Subalit, mga igsoon ko sa Panginoong Hesukristo, ang nagpapakababa ay itataas, ay tumutukoy sa mga taong handang maglingkod kaysa paglingkuran, handang umunawa kaysa unawain, at handang magbigay kaysa tumanggap. Ang taong may pusong mapagpakumbaba ay kayang tanggapin ang lahat ng tagumpay ay galing sa Panginoong Hesukristo, hindi sa sariling kakayahan. Sa ating buhay, mga kaigsoon, mga mag-aaral, mga manggagawa, mga magulang, o lingkod ng Diyos, tayo ay tinatawag ng Panginoon upang mamuhay ng may kababaang loob. Hindi masama ang maghangad ng tagumpay. Hindi masama.
Ngunit dapat nating tandaan, mga igsoon, na ang lahat ng tagumpay ay dapat ihandog sa Diyos. Ang tunay na karangalan ay galing sa Kanya, hindi sa palakpakan ng mundo. Ito ang hamon sa atin, mga igsoon ko sa Panginoong Jesucristo. Ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano kataas ang ating marating, kundi kung gaano kababa ang ating puso sa harap ng Diyos. Kapag tayo ay marunong yumuko, ang Diyos mismo ang magtataas sa atin sa tamang panahon. Kaya, sa bawat tagumpay, huwag kalimutang ibalik ang papuri sa Diyos. Sa bawat pagsubok, magpatuloy ang kababaang loob. Tandaan natin, mga igsoon, ang nagpapakataas ay ibababa. Ngunit ang nagpapakababa ay itataas ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, turuan mo kami mamuhay ng may kababaang loob. Alisin mo sa amin ang pagmamataas at palitan ito ng pusong handang maglingkod. Naway sa lahat ng aming ginagawa, ikaw ang maitaas at ikaw ang maparangalan. Panginoong Hesus, sa umagang ito, pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig at sumusunod sa iyong kalooban. Ingatan mo po ang aming mga kaibigan nito na sila ay papasok sa kanilang mga trabaho. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, O Diyos. Bagkus proteksyonan mo sila hanggang sila ay makarating sa kanilang pinagtatrabahuan. Purihin ang Ama ng Diyos. Purihin ang Panginoong Jesucristo. Purihin. Amen at Amen.